So, hi guys! Hello sa inyong lahat. So, for today's video, ayan, madaming plastic na kakalat sa cabinet ni Amo. So, ang gagawin ko is, tutupiin ko siya para hindi magkalat, hindi pangit tingnan. Ayan. Ganyan lang yung pagtutupi. Kailangan i-flat sa flat siya gawin para matanggal din yung hangin. Ayan, kasi malaking space ang na-accommodate niya kapag siniksik lang ng siniksik. Kapag mamili kasi sila yung mga plastic, siniksik lang ng siniksik basta-basta. Kapag pumunta sila ng tindahan, so ganyan lang ang gagawin. Ayan, tupiin lang ng pa-triangle. Ganyan. Tapos yung dulo, kailangan niyang isiksik para hindi kumalas. Ayan, ang cute ng gawa ko. Ayan, madami kasi, ang daming plastic. Ayan, at sa mga nanay dyan, nasaan man kayo ng panig ng Pilipinas. Ayan, kapag gusto nyo lang na maging maayos yung paglagyan nyo ng mga plastic, kasi recyclable. Ibig kong sabihin, i-recycle yung mga plastic na mga malilinis pa, kasi pwede pang mapaglagyan ng mga kung ano-ano. Ayan, yan lang ang gawin natin mga nanay or mga ka-OFW ko dito sa Saudi Arabia. Ganyan lang ang gawin. Tuwang-tuwa si Amo nung nakita niya. Sabi niya, paano mo ginawa yan? Sabi ko, ano lang, mikos-mikos lang. Naalala ko dati sa amin yung hindi pa uso yung mga plastic na yan, yung paglalagyan ni nanay ko, ng lola ko ng mga pinamili niya is sako bag. Once na pumunta yun ng bayan, mamamalengke, magdala na yun siya ng sako bag talaga. Wow! Pero ngayon kasi uso na yung plastic, kaya ayan, madami ng plastic sa mundo. Kaya kailangan talagang i-recycle kasi nga nakakasira din kasi ng kalikasan yan. So, dati kasi nung maliit pa ako, naalala ko, wala pang masyadong plastic. Lalagyan noon ni nanay ko ng mga, pag bumili siya, may mga net ba yun? Yung fish net. Yung parang net siya na bag. Minsan nga yun yung bag ko dati, naalala ko, grade 1 ako. Oo, grade 1 ako, yung siya, yung net nga siya, yung nakikita siya kung ano yung nasa loob. Ang lang naman nilalagay ko, yung papel ko, at saka yung lapis ko, at saka yung pambura ko, at saka yung pangtasa. Yun lang naman ang dinadala ko dati kasi nung grade 1 pa ako, wala pa naman akong masyadong libro noong time na yun. Wow! Tapos, pinalitan ng lola ko kasi nga, syempre bata, yung fishnet na yun, parang lumusot yung lapis ko. Pagdating ko sa school, nag-iiyak ako kasi nga wala na akong lapis, wala na akong magamit na lapis. Kaya mabuti na lang, mabait yung teacher namin sa grade 1. Pinapahiram ako ng lapis. Ibinigay na yata yun sa akin ni Ma'am. Hi Ma'am, sanang panood mo to Ma'am Eva S. Andrade. Naalala ko nung grade 1 ako, favorite niya talaga ako. Dati kasi pumapasok pa yung mga tito ko since kasi iniwan ako ng mama ko sa lolo't lola ko simula nung maliit pa ako, so iniisip ko ako yung bunso, so yung nag-aaral yung mga tito at tita ko doon sa school sa amin, pinapapasok na rin ako ng lola ko kasi nga ako lang naman ang maiiwan sa bahay kasi yung lolo't lola ko pumupunta yun sa bukid. Tapos iiwan ako sa mga tito-tita ko, pumapasok sila, edi pinapasok na rin ako. Parang sabi nga ng tito-tita ko, eskwela sa hangin. Silang term sa akin kasi nga bunso ako, kuyog baboy. Kasi nga kung saan-saan si nanay, si lola ko nagpunta, doon ako, nakahawak ako sa palda ni lola ko. Kahit na mahal ako ng lolo't lola ko, kahit mahal ako ng mga tito at tita ko, as in, yung pag-aruga nila sa akin, sobra, pero
pero nafe-feel ko pa rin na may kulang sa pagkatao ko. Kaya hindi naman ako spoiled nung lumaki ako kasi nga sakto ako sa disiplina. Hindi naman yung disiplina ang pinapalo ako. Yung tama, yung sakto yung pagsasabi ni nanay sa akin pag sinabihan akong mali yung ginagawa ko. Kasi minsan lumalabas yung pagka-spoiled ko eh. Lumalabas yung iniisip ko, hindi ako papaluin ni nanay kasi nga parang mahal na mahal ako. Kaya ang ginagawa ko is nang-aaway ako ng mga pinsan ko pagpunta sa bahay namin. Yung sinasabi kong pinsan, yun yung mga pinsan ng tito-tita ko, which is my tito-tita na rin. Kasi nga, first cousin yun ng mama ko. Kasi nga, buong akala ko, ako yung bunso. Kaya, naisip ko din, yung mga pinsan ng tito-tita ko, mga pinsan ko din. Kasi nga, wala akong muwang pa. Inisip ko kasi ako yung bunsong anak nila, lolo ko. Kasi mahal na mahal talaga nila ako. Alam, pag nagkukupra sila, pag nagbibenta ng kupra, palagi akong kasama. As in, palagi akong kasama talaga. May baol pa yung si lola ko. Doon yung nakatago yung mga damit ko na pampuntang bayan pag nagbenta ng kupra. Lately ko na lang naintindihan, ngayon ko na lang naintindihan na nag-matured na ako, kaya pala parang may kulang pa rin kasi nga hindi pala sila yung tunay kong mga magulang. May mama at papa pala ako, which is yung papa ko is namatay siya when I was 1 year old, and that time my mama is I think 19 years old, so hindi pa niya kayang i-handle yung ganong sitwasyon, kaya iniwan niya ako sa lola ko, sa mama at sa nanay tatay niya. At may sinabi din naman ng nanay tatay niya, yung lolo't lola ko, na sige, pumunta ka ng Manila, magtrabaho ka para naman malibang ka, kasi nga at 19 years old nawalan siya ng asawa. Kaya ayan, iniwan ako sa lolo't lola ko, doon ako sa kanila lumaki. Nung bumalik si mama ko is na ako, I think 9 years old or 8 years old. Auntie na ang tawag ko sa kanya kasi hindi ko naman alam. Pero kahit na ganito ako, kahit produkto ako ng broken family, maayos naman yung pag-uugali ko. Sakto ako sa disiplina, may takot ako sa Diyos, yun talaga ang importante. At nafe-feel ko talaga na mahal ako ng mga lolo't lola ko. Kaya kung may lolo't lola kayo dyan, maswerte na kayo, kasi walang makakapantay sa pagmamahal ng lolo't lola sa mga lolo't lola sa kanilang mga apo. Guys, hanggang dito na lang, and again, thank you sa suporta nyo, and God bless, ingat.